Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Laguna, may isang bahay na matagal nang walang nakatira. Maliban kay Lola Minang, marami ang nagsasabing may sumpa raw ang bahay na yon. Isang sumpang bumabalik kada ika-30 taon. At ngayong taon, ito'y muling magigising. Grabe, ang tagal kong hindi nakabalik dito. Simula nang mamatay si Mama, ngayon lang ulit ako makakauwi sa bahay ni Lola. Mara, sigurado ka bang okay lang tayo dito? Parang may iba akong nararamdaman eh. Hayaan mo na, baka kabado ka lang. Si Lola lang naman ang nandito. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nagising ang katahimikan ng bahay. Mara, gising ka pa? Naririnig mo ba yon? Shh, pakadaga lang yan. Hindi daga yan, Mara, may dumugo sa kisame. Dito natulog si Tita Nena dati. Sabi nila dito siya nagpakamatay. Pero di ba sabi mo nawala siya? Hindi sila sigurado kung nagpakamatay o kinuha ng espiritu. Eksakto walang bangkay na natagpuan. Napanaginipan ko, may bata sa ilalim ng kama. Hinahatak niya ako papunta sa dilim. Huwag mong pansinin ang mga yon, Mara. Guni-guni lang yan ng mga taong mahina ang paniniwala. Pero si Lola, tila may tinatago. May mga ritual siya tuwing gabi na hindi pinapakita sa kahit sino. Hindi mo ba alam, Mara? Bago pa man tumira ang pamilya mo rito, may batang isinakripisyo sa ilalim ng bahay para protektahan daw ang lupa. Anong ibig mong sabihin? Isinakripisyo? Si Santo Nilo. Bata pa, pinatay para gawing tagapangalaga ng lugar. Mara, anong ginagawa mo sa ilalim ng hagdan? At nang mahukay ni Mara ang ilalim ng hagdan, natagpuan nila ang buto ng isang bata. May nakasulat sa pader, "Huwag mo akong gisingin,